challenge ay paano ko pagtataguin yung 80s, 90s to the contemporary. Kaya nagkaroon ng mga final sequences na parang katulad dati, at the same time, merong video game na na-insert kung paano nyo na-penetrate yung... So, it's a spectacle to entertain people, but at the same time, kailangan din magmula. At ginawa talaga yung pelikula na maging parang mamamasa. Dahil lahat tayo ay sumunod sa pelikulang mamamasa, yung mga fantasy film. Dahil itong pelikula ay so much din sa mamamasang pelikula. Ganda. Okay, bago namin i-open ang floor for questions, pa-prepare na po. May tanong lang ako, ano yung favorite lines nyo? Or line sa pelikula? Yes, starting with JD. Ang dami. At bakit po? At bakit? Ako, I think ang favorite line ko ay yung statement ni Max talaga. Na we are pregnant. Sa dulo. Actually, choice ni Direk Arvin yun na dun dapat ang dulo na scene actually. Ay na line. Kasi, bakit? Kasi yun yung pagpapatunay na iba siya sa tatay niya. Kasi si Boy Kana ay hindi niya nabanggit yung salitang yun sa lahat ng inanakan niya. At si Max lang, alam mo yun, yung si Max lang ang nag-take ng responsibility at accountability sa buong pelikula na hindi ginawa ng tatay. And I think that is remarkable. Siguro ako yung hindi ako numero. And sumasalamin dito sa atin na sana importante ang bawat buhay ng tao, especially sa mga nangyayari ngayon sa government na alam mo yun, na parang hindi lang tayo nagbabayad ng tax. I mean, importanteng tao tayo na dapat makakita tayo ng pagbabago. And I think ginawa ni JM yun dun sa film na kumbaga nag-resist siya at kumbaga iba siya sa tatay niya na somehow magandang example din na hindi lang tayo numero. I think we need to do something for ourselves and for the community and for kung ano man sa pamilya na we do exist and somehow importante din yung buhay natin. So, kaya yun yung paborito ko. Like. Ikaw, Direk. Ako yung Mother Betty, yung... Boy Kana. Kasi sabi niya, hindi man lang ako pinagat ni Perla, kasi si Boy Kana one last time. Kasi yun din yung papaalala sa akin na nung namatay yung tatay ko, hindi ako makapagpaalala kasi sinabi na lang napatay na siya. Kaya naalala ko, tuwing nga naman na nakakatawa siya, pero naranasan ko siya sa totoo. Ano nang susundan niya? Patay niya. Ikaw, JM. Paano yan, JM? Ako, lahat pero siyempre kailangan ko pumili sa character ko. Oo, grabe. 95% of the film. Diba? 95% of the film nandun ka. Sino na po? Ay, si Elo ka na? Ma'am. Ay, hello. Palakpakan po natin ang music. Si Laura. Sasagot na ako. Apo. Well, sa akin yung sinabi ni Max kay Alicia na hindi mo lugar yun. Ako dapat yun kasi nung time na yun, nung nasa ganung edad din ako, yun na yun eh. Karamihan ng kabataan ngayon at that age, mas pinipiling pagbasehan yung sariling paniniwala nila. Bingin sila sa lobby ng iba, sa opinion ng iba, na parang dalawang sampal sa akin yun habang ginagawa yung pelikula na, parang at the end of the day, sila pa rin talagang may alam kung sila ang nakakaalam kung ano yung tama, sila yung nakakaalam kung ano yung dapat mong gawin. At ayun, parang doble aral sa akin yung linyang yun. Nag-agree silang lahat. Ako po, ang paborito ko pong line yung line po ni Coca. Yung dalawa parang ako mag-isip. Hindi ako yung
nung nanay ko, ni Nanay Perla na yung mga tao ayaw nga ng babaeng presidente, bakla pa kaya? Kasi parang hindi ko sa micropolitics nung film, yung matinding machismo ng bansa na basta lalaki, no? Kahit na bastos, wag nanakaw, maraming anak, walang moral value, basta lalaki. Gustong gusto natin. Mali yung labas sa bibig ko. Yes, ayun yung Ikaw, Miss Laura, kamusta naman po ang scene with Laplapa with Boy? Ay, naklaman talaga. Ano po yung favorite line nyo sa buong pelikula? Yung favorite line ko yung kay ano din, kay Mother Perla, yung lahat tayong mga panatiko. Mabilis tayong magpatawad, mabilis tayong makalimot. So, yun. And very much true sa nangyayari ngayon sa society. So, it gives chills in a way. Parang pinukaw ako bigla. Thank you po. Alright, palakpakan po natin. Cassette ko po, Katabo 82. May mga tanong po ba kayo? Go. Sir. Go, Lester. Wag na. Hi, hello. Speaking. Hello. Oh. First, congratulations for the film. I really enjoyed it actually, it's really nice. I just want to ask on the sequence, yung before the final ending, yung Coca at si sorry, I forgot the name of your James character, Max. When you guys made that sequence specifically because of course Coca as a queer character, and that being that she struggles very much homophobic positioning, both on socioeconomic and pretty much everything basically at this point. How did you attack two different economic backgrounds, being one mayaman ng that's like parang privilege but doesn't get the father's attention right there, while you see Max, for example, who doesn't have that same position? How did you guys like made that feeling because for both of you to attack that sequence specifically? I'm very sorry. Sorry, I'm speaking before. Joke lang. Ako talaga. Okay lang Tagalog. Hindi ko understand. Sorry. Tagalog? Tagalog if you want. Hindi, okay. Aba, alam mo ko. Make-up mo lang yun ha. Medyo... Ikaw nga, gagets mo? Gagets mo? Gagets mo? Sorry. No, you know... when I first accepted this script, one thing that moves me is the fact that the character of Coca Urias is so very personal, because I think what she's going through is the most common thing that every part of the community is going through as well. Like we are being disowned by our own parents, and sometimes we look for our validation somewhere else just because our parents doesn't want us. So when I studied the script, I just focus on the feeling of every other LGBTQIA plus people and kids out there who's having that struggle, and having a brother who wanted to meet a homophobic father. So when I attack the role, I created that scenario in my head that as much as I want my father, my parents will never validate me. I will only validate myself, and I will love my baby brother and let him know that he doesn't need to meet our father just to feel valued or worthy. Wow. Ito lang konsepto. Alright, may tanong dito si Miss Rhea.
Si JM? Hello po, good evening po. Ay, meron pa. Sorry. Ikaw! Hindi mo pinagsaglihan Nahila lang ako namin. pasensya.